Facebook friend, hindi ko to kilala. Itong nagtanong sa akin, simple ang tanong niya. Ito ang tanong niya. Kap, anong masasabi mo doon sa teacher na nag-viral na nagagalit sa mga student niya? Ang ganda ng tanong. Kasi may napanood na rin akong video na kung saan nagalit ang teacher na sinasabi niya, wala kayong mararating, bastos, mga ganun words ang binitawan niya. Alam niyo kung ano masasabi ko? Tungkol sa usapin at sa isyong yan na nag-trending na teacher, simple lamang, kaibigan. Para sa teacher na nag-viral dahil sa sermon sa mga estudyante, saludo po ako sa iyo, ma'am, dahil nagawa mong pukawin ang damdamin ng sambayan ng Pilipino. Ito ay isang diskurso na nakailangan ng mas malalim na diskusyon. Totoo na ang henerasyon ngayon ng mga kabataan ay masyado nang binibebe. Di tulad noon, kapag sinabi mong didisiplinahin talaga ng guro ang estudyante ay korporal na punishment kahit pisikal o ipahiya, matuto at magtanda lang. Naniniwala ako na dapat lang gisingin at imulat ang mata ng mga kabataan ngayon, pati ng mga. Para sa teacher na nag-viral dahil sa sermon sa mga estudyante, saludo po ako sa iyo, ma'am, dahil nagawa mong pukawin ang damdamin ng sambayan ng Pilipino. Ito ay isang diskurso na nakailangan ng mas malalim na diskusyon. Totoo na ang henerasyon ngayon ng mga kabataan ay masyado nang binibebe. Di tulad noon, kapag sinabi mong didisiplinahin talaga ng guro ang estudyante ay korporal na punishment kahit pisikal o ipahiya, matuto at magtanda lang. Naniniwala ako na dapat lang gisingin at imulat ang mata ng mga kabataan ngayon, pati ng mga magulang na din, na ang mga kabataan ay sumusubra na at nawawalan na ng respeto sa mga matatanda at kahit sa mga profesional na gurong kagaya mo. Ang respeto ay una, dapat magmula sa tahanan. Pangalawa na lamang ang mula sa paaralan. Hindi man maganda ang mga nabitawan salita, gaya ng wala kayong mararating sa buhay at mga ugaling squatter. Ito ay di nangangahulugan na maling-mali ang ginawa mo, pagdidisiplina sa mga estudyante. Kaya saludo po ako sa iyo, ma'am. Para naman sa mga estudyante, kayo ay matutong gumalang, rumespeto at higit sa lahat ay maging mabait sa inyong mga guro at sa lahat ng nakakatanda. Libre lang ang maging mabait, walang bayad. Ang serbisyo ng ibinibigay sa atin ng mga guro upang hubugin ang ating mga isipan at linangin ang ating kaalaman ay isang dedikasyon na hindi matatawaran. Sila ang mga taong hinahanda tayo para sa kinabukasan. Tama si ma'am na kung gusto nyo na kayo ay irespeto, magmula din dapat sa inyo ang respeto. Huwag natin abusuhin ang batas na nagpuprotekta sa mga kabataan. Sapagkat kapag naaabuso ito ay nawawalan din ng saysay at nagagamit lamang sa hindi tama. Para naman sa mga magulang, please lang po, ang inyong mga responsibilidad ay gabayan din. Ang inyong mga anak ay huwag ninyong kakalimutan. Natututo ang ating mga anak una sa ating mga tahanan, kaya't bago mo nyo sila palabasin sa realidad ng buhay ay dapat nabibigyan nyo na agad sila ng angkop na disiplina at tamang pag-uugali. Tandaan, refleksyon ng kung ano tayo sa ating mga bahay, ang kung ano ang arte o galaw ng ating mga anak sa labas ng bahay. Ituro ang mabuting asal. Para naman sa mga guro, alam ko na hindi biro ang trabaho at propesyon na meron kayo, kaya hanggat kaya ng pasensya ay sana
mapipigil din tayo sa pagsasabi o pagsasambit ng mga di ka nais-nais na salita. Bagamat mabuti ang intensyon, ito ang sagot ko doon sa nagtanong sa akin kung anong masasabi ko doon sa bidyong nag-viral about sa teacher. At ito na ring message ko ay para na rin sa mga kabataan at sa mga magulang. Tandaan po ninyo, darating ang araw, pag ang anak ninyo ay binibibi ninyo, at alam nyong mali na ang ginagawa at hindi nyo na masweto, paglaki niyan, ultimo kayo ay susuwagin. Kaya ngayon pa lamang, turuan nyo na mabuti. At ikaw naman bilang anak, kung mayroon ka pagmamahal sa magulang mo, mayroon ka pagmamalasakit sa magulang mo, maging mabuti kang anak at maging mabuting ehemplo. Sana makatulong to, kaibigan.